Tinatanong ni Khan sa lalaki kung bakit raw ito nakikialam at ano raw ang pangalang nito. Humingi naman ito ng paumanhin sa kanyang kabastusan sa pakikialam niya. Ang pangalang niya raw ay si Horowi. Sa isip-isip ni Greed na nagbago ang atmosphere sa isang iglap. Ano raw ba ang class nito? Sinasabi ni Khan? Tama daw siya, mas mabuti ang magkaroon ng symbiotic relationship sa malaking mga company. Ganang paman, ang Winston Village ay bahagi ng teritoryo ng Earl's Time. May lokal na batas na tinatawag na karapatan ng mga tao sa Stime Earldom. Napaisip naman si Horowi sa sinabi ng matanda. Sinasabi ni Khan na ang mga residente ay may karapatan na malaman ang tungkol sa kanilang mga lugar at tahanan, na mas mabilis kaysa kanino man. Si Earl's Time mismo ang nagpataw ng mga karapatan ng bayan na ito. Dahil sa pioneering age sa North, malaking epekto ang kanilang mga bagong lupa sa mga kalapit na lungsod at nayon. Humanda para sa pagbabago, at magbahagi ng impormasyon sa mga residente at maximize ang kanilang mga kita. Iyan ang kagustuhan ni Earl's Time, batid ni Horowi. Yan daw ang problema dahil binabaliwala ng kumpanya ang kagustuhan ni Earl's Time, at ang dapat maging responsable ang Panginoon sa pagpapahayag sa kumpanya na monopolies, ang impormasyon tungkol sa mga development plans. Batid naman ni Khan na yan talaga ang dahilan sa likod ng conflict na ito. Sinasabi ni Horowi na mukhang nakumbinsi daw siya at mukhang may dapat raw siyang gawin. Narinig na niya daw ang mga appeals na inyong ginawa sa Earl at hinaharangan ng Panginoon at ng company. Sumang-ayon naman ang lalaki, dapat ipahayag ng Panginoon at ang mga kasamaan na ginagawa ng kumpanya. Siya daw si Horowi, ang lihim na maghahatid ng iyong mga pagsusumamo sa Earl. Nagpasalamat naman ang mga residente na sa wakas may pag-asa na raw. Hindi naman makapaniwala si Greed sa ginawa ni Horowi. Paano daw niya ito nagawa? Hindi raw niya natanggap ang quest, pero gumawa siya ng quest sa kanila. Tinawag ni Greed si Horowi. Sinasabi ni Horowi na mukha kang rebulto sa harap ng Smithy kanina. Galit naman si Greed sa sinabi niya na mukha siya rebulto. Tatanungin daw ni Greed si Horowi ng direkta na sigurado daw siya sa simula na may natanggap siyang quest mula sa Mero Company. Kaya bakit daw siya nagpapalit ng panig? Nagbuntong hininga si Horowi at ibinahagi ni Horowi ang quest nito at impormasyon sa tanong. May lumabas na notification na para sa mga residente ng Winston. Nagtraidor ka sa kumpanya para sa mga residente, tumakas ka sa kumpanya at ipapakita ang kasalukuyang sitwasyon ng Winston sa Earl's Time. Malinaw na kondisyon, isang audience na may Earl's Time, clean reward, makakakuha ng title ng Apostle of Justice. Max Affinity, reputation sa mga residente ng Winston, magkakaroon ka ng regalo mula sa Earl's Time. Apostle of Justice, creation of the courage, lahat ng stats ay magkakaroon ng 10 points. Paglikha ng kasanayan unbreakable justice, nagulat si Greed at hindi makapaniwala sa mga rewards na makukuha nito. Mukha nagseselos daw si Greed sa kanya. Sinasabi ni Greed na hindi raw siya nagseselos, sabihin niya raw sa kanya kung paano niya nakuha ang hidden quest. Sinasabi ni Horowi na napansin raw ba na ginawa niya ito. Ibinigay daw ito sa kanya. Sa tingin ni Horowi na gawin niya ang event na ito daw ay isang paraan na ginagamit ang degree ng kalayaan sa kasunduan. Kung aktibong makikilala kayo at makialam sa mga kalagayan ng NPC, maaari kayong makakuha ng kaugnay na quest. Ito ay isang paraan na ang mga unang gumagamit lang ang may alam, kaya malamang hindi mo alam ito. Malapit na ito magsimula at kumakalat na sa iba't ibang sites. Ang mga unang gumagamit lang ang gumagamit ng paraan na ito, kaya huwag sana sumama ang loob mo. Tinatanong ni Horowi kung ano ang problema mo. Umiiyak at sinasabi ni Greed na isa din daw siya early user. Pinagtatawanan at sinasabi na hindi mo pa rin alam ito. Bawat unang manlalaro ay ginagamit ang paraan na ito. Nakakatawa ka, magkaibigan na tayo. Biglang nag-log out si Greed dahil napahiya ito. Sinasabi ni Horowi na nagalit siya sa sarili at umalis. Bilasan na raw niya, hindi na raw dapat siya mag-aksaya ng oras dito. Nasa 127 lang daw ang level niya, kahit 18 oras kada araw na siya naglalaro mula sa paglabas ng larong ito, dahil ang class niya daw ay isang orator, dahil ang tanging paraan niya daw para makalaban ay ang kanyang mapang-akit na dila, mas mahirap mag-level up kumpara sa ibang klase. Sobrang limitado daw ang mga armas, mababa ang health at ang fighting power at ang mga skills, at ang pinaka-nakakamatay na kahinaan ay walang escaping techniques. Kailangan niya daw ang courage stat na permanente na nagpapataas ng attack power at defense. Tuwing tataas ito ng 10 points, hindi daw siya pwedeng maging ranker sa pamamagitan lang ng mga quest na nakukuha niya at sa pakikipag-usap lang. Kailangan niya daw dumaan sa castle gate na yan para makarating daw siya sa Earl's Time.
Magandang araw sa inyong lahat, pwede daw ba siyang makalabas? Sa isip-isip ni Hiroi na mahigpit daw ang mga guard at kailangan niya daw makipag-usap sa kanyang paraan at umalis dito. Sinasabi nito na traveler lang raw siya at kung wala daw problema. Pwede ba daw siyang padaanin ng mga ito? Wala naman reaksyon ang mga guard at naiinis na si Hiroi sa walang reaksyon sa mga ginagawa niya pagsasalita. Meron dumating at sinasabi nito na hindi daw sila sasagot sa mga salita niya at tinuruan niya na daw sila na walang magpapalabas. At batid ni Hiroi bakit daw nandito si Rabbit? Sinasabi ni Rabbit na pinagsabihan niya na ang mga guard na mag-report sila sa kanya at pagkatapos magsalita ng mga residente. Sa isip-isip ni Hiroi na nakakainis daw ito. Kailangan niya daw hiramin ang power of persuasion skill, basta gamitin niya daw ito ng tama, kaya niya daw makontrol ang karamihan na NPC at sana raw gumana daw ito. May lumabas na notification na ang persuasion passive skill ay na-activate na, nagpunta daw siya dito upang magplano ng kanyang estratehiya sa pag-instigo ng mga residente habang naglalakad. Hindi ba yan ang basics ng pagbuo ng plano? Sinasabi ni Rabbit na parang sobra na daw siya sa kanya. Nabigo daw siya gumawa ng kaguluhan kahit malito man lang ang mga residente sa notice. O baka nagtraidor na daw ito. Nagtataka si Hiroi kung bakit hindi gumana ang persuasion skill. Sinasabi ni Rabbit na natutunan niya daw mula sa karanasan na laging maghanda sa isang pagtratraidor. Sigurado daw siya na maiintindihan niya daw ito kung bakit siya aarestuhin. Sinasabi ni Hiroi na hindi daw siya susuko sa quest na ganito. Kailangan niya daw tumakas na huli si Hiroi ng mga guard gamit ang kanilang mga latigo. Hindi daw marami ang kanyang sandata pero kailangan niya daw magmadali. Biglang naman hinampes ng guard ang kanyang braso at nabitawan ito ang kanyang dagger. Hindi daw siya makakalayo sa lakas niya sa labanan. Pilit niya tumakas at sinubukan naman ito mag-logout para makatakas. Pero may lumabas na notification na hindi pa daw tapos ang labanan. Sinasabi ni Rabbit na itigil na niya daw ito at wala daw siyang laban. Hindi daw ba niya alam na maaring nila neutralize ang iyong logout spell? Dahil alam daw niya na mabubuhay siya muli kung papatayin niya siya. Ikukulong na lang raw siya at ipinag-utos ni Rabbit na ikulong siya sa dungeon ng kastilyo. May lumabas na notification na ang quest para sa mga residente ng Winston na A-class na quest ay nagbabago sa S-class na quest. Nahuli ka ni Rabbit. Makukulong ka sa dungeons ng castle na walang pag-asa na tumakas, pero, kung ikaw ay magpipilit sa mahirap na sitwasyon, ang apostol ng katarungan, ay mabibigo, dapat may lumitaw at iligtas ka. Malinaw na kondisyon, huwag kang mag-log out ng 50 oras sa tunay na oras. Ito ay isang sobrang hirap na quest, ang kasalukuyan mong health ay delikado, dapat ka na sumuko sa quest na ito. Tinatanong ng system na kung susuko ka ba sa quest na ito? Sinasabi ni Hiroi na 50 oras, imposible daw ito, 20 oras na raw siya naglalaro. Kung lalabas daw siya, pilit kang i-log out ng capsule system, at hindi ka na muli makakakonect ng 6 hours bilang penalty. Mananatili daw siya sa maliit na dungeon ng 8 araw at 8 oras sa laro at maapektuhan ang kanyang pag-iisip at ito daw ay delikado. Pero isang single na tao daw siya at walang trabaho at walang may pakialam sa kanya. Kung i-convert niya daw ang capsule into trance mode, baka ang katawan niya raw ay mawala ng malay, hindi niya daw hahayaan mawala ang opportunity na ito. Nagawin ng S-grade linked hidden quest. Gagawin niya daw ito. May lumabas na notification na tinatanggap mo ang quest na ito at nagsimula na ang 50 na oras. Quest clear reward, the second-class Apostle of Justice's partner. Title, One Who Overcame Hardships, Apostle of Justice's partner, Creation of the Courage stat. Lahat ng stats ay tataas ng 20 kapag kasama mo ang Apostle of Justice. Creation of skill, makakakuha ka ng Unbreakable Justice. Creation of skill, makakakuha ka ng Sacrifice of Justice. One Who Overcame Hardships, magbubukas ang Indomitable stat. Creation of skill, makakakuha ka ng Strong Will. Quest failure, walang penalty, na-activate na ang capsule trance mode. Mula ngayon, ang iyong mga brainwaves ay sumusunod na para pilit ka na i-log out kapag na-detect ang panganib. Kapag napasama ang iyong kalusugan, magdadala ang Satisfy ng mga executive na may medical equipment sa iyong lokasyon. Kung may pagtatangka na shutdown ang capsule, isang Satisfy employee ang magpapadala para protektahan ang capsule. Sa isip-isip ni Hiroi, nagmamakaawa ito na basta tulungan siya na tapusin ang quest na ito. Magiging loyal siya sa kanya. Sa buong buhay niya sa laro, hihintayin niya daw ang kanyang Apostle of Justice. Satisfy Group, 11:30 PM. Ang larong Satisfy ay isang malaking sistema kung saan ang mga pagkilos ng bawat user ay nagbabago sa mundo.
2 bilyon ang gumagamit at gumagawa ng 2 bilyon na variable. Kaya, upang panatilihin ang mundo, hindi pwede pahintulutan ang mga errors o bugs. Team Leader Lim, Quest B408 ay na-activate. Magbibigay ng pahintulot na magpadala ng mga emergency executive. Nagbigay na ng pahintulot si Leader Lim, susunod na daw siya, ang B408 na quest kahit daw ito ay isang S-grade hidden quest na nag-activate sa special conditions, ang malinaw na reward ay isang second class. Kung magtagumpay daw siya, ito ay ang pagsilang ng unang gumagamit sa Satisfy na magkakaroon ng 2 klase. Ganang paman kailangan niya na malagpasan ang 200 oras ng paglalaro. Ito ay isang quest na potensyal na maaaring magkasakit ang gumagamit, sa conference taking place, ID, Hurowi. Ang totoong pangalang nito ay Dam Allen Beter, 25 years old. Siya ay tiga-Mongolian user na nag-activate ng B408 na quest. Sinasabi ni Leader Lim na 3% lamang ang populasyon ng Mongolian ang naglalaro. Hindi makapaniwalang phenomenal ito, at batid ng babae na higit pa daw doon ang kanyang klase ay orator na may mahinang fighting skill sa labanan, ngunit napataas pa rin niya sa level 127 sa paggamit ng kanyang klase na trait para sa mga clear quests lamang. Tinatanong ni Leader Lim si Director Yuon Sangmin, paano ang Mongolian branch manager? Sumagot naman ito na nakakonect na daw sila dito. Eto si Park Yoon-hyuk, ang Mongolian branch manager. Present rin ang mga executives branch. Sinasabi ni Leader Lim na humingi sila ng isang conference dahil sa B408 quest. Na-secured na daw ba ang kaligtasan ng user na si Allen Beter? Oo, kasalukuyang daw nila minumonitor sa tunay na oras, at ang medical personnel ay handa na anumang oras. Ang Mongolian government ay handa daw maki-cooperate sa ating, may suggestion din daw sila, para ilabas ang balita sa media tungkol sa potensyal na unang user na may maraming klase. Kung ang unang user na may 2 klase ay manggagaling sa Mongolian, malaki ang maitutulong nito sa pag-boost ng marketing dito. Sinasabi ng lalaki na masyadong kunti ang aktibidad sa Mongolia, kaya nahihirapan daw sila na mapaganda ang marketing dito kaya magandang pagkakataon daw ito. Sumang-ayon naman ang babae na maraming daw ayaw gamitin ang game capsule. Baka dahil sa kanilang mga nomadic tendency, sinasabi ng kalbo na masyadong optimistic daw sila. Paano daw kung hindi matapos ang quest pagkatapos ng lahat ng pansin na nakuha nito? Makukutsa nila tayo dito, sinasabi ng lalaki na hindi mo na kailangan mag-alala. Hanggang hindi siya makakalog out dahil sa ilang issue, hindi ito magiging problema. Ang quest ay ginawa upang maging malinaw sa pamamagitan ng disenyo. Team Leader Choi Nahi. Nasuri mo ba ang kanyang probabilidad ng kanyang tagumpay? Sinasabi ni Team Leader Choi Nahi na upload niya na daw ang mga dokumento, para tingnan niyo. Tinignan ng lalaki at nagulat ito na maliit lang ang chance na magawa niya ito. Nasa 9% lang ang chance, gulat na gulat ito. Ang user daw ay dapat iligtas ng hidden NPC sa B408 quest. Makikilala ng user ang Mysterious Apostle of Justice sa Underground Prison, at ililigtas ng Apostle of Justice ang user pagkatapos makinig tungkol sa sitwasyon sa Winston. Sa isip-isip ni Leader Lim na pagkatapos, ang user ay makakakuha ng linked quest upang tumulong sa apostol at makatanggap ng malaking reward. Hanggang ang kaligtasan ng user ay secured, hindi ba karamihan ng mga users hindi maklear ang quest na ito? Napatingin ang lalaki sa tawa ni Leader Lim. Ano daw ba ang nangyayari? Sinasabi ni Leader Lim na tignan daw nila ang documents, parang may variable, ibinahagi niya ang impormasyon sa iba. Tinatanong naman ng lalaki ano ang documents. Hurowi ay dapat ibahagi ang impormasyon tungkol sa nayon sa Apostle of Justice lamang. Sinasabi ni Leader Lim na. Ganang paman, ipinahayag niya ang impormasyon ng quest sa gitnang tao. Kung saan ang Apostle of Justice ay nagkita na sila pero ito ay lumipas na, at batid ng lalaki na ang user na ibinahagi niya nito ay si Yang Wo. Sinasabi ni Grid na kahit 600 golds lang ang binigay nila na rewards sa quest. Ang matandang Khan ang sinisisi ni Yang Wo, dapat daw binigay muna daw sa kanyang ang magandang quest na yan. Hindi ba daw siya tama, ibinigay niya daw sa crappy guy na yan, dahil lang daw ba sa ilang salita? Kahit binayaran niya daw ang medical fees nito. Humingi pa si Yang Wo ng fish cake soup, at lagyan daw ito ng free radishes, at ang napakataba, mainitin ang ulo na matandang yon. Nakauwi na si Yang Wo ng 1 AM na, subukan niya daw na hindi mahuli, galit na sinasabi ni Sihi na dapat mo kaming tawagan kung mahuhuli ka. Anong oras na sa tingin mo?
Tinatanong niya si Sihi kung bakit hindi pa ito tulog. Sino ka para magalit? Kung hindi ka patulog na ang isang estudyante na katulad mo. Sumagot naman si Sihi na nag-alala daw siya kasi wala ka sa capsule. Teka, uminom ka ba ng alak? Inaasar naman ni Grid ang kanyang kapatid, my pretty little sister, nag-alala ka ba sa kapatid mo? Dumaan ba ang aking munting kapatid? Naaasar at sinasabi na tigilan mo na ang pagbibiro sa akin. Nanonood lang ako ng TV, maghugas ka at matulog ka na, balik tayo sa meeting ng Satisfy Group. Sinasabi ng lalaki na ang posibilidad na mapagtagumpayan ng user na ito dapat ay 0% imbes na 9%, dapat may error ang supercomputer Morpheus. Sinasabi ni Leader Choi na walang ganyan report. Alam daw ng lalaking ito pero sinabi niya lang ito para mag-let off steam. Batid ni Leader Lim na nagiging ganyan lang siya dahil nagbago ang senaryo at hindi malinaw ang pagkakataong magtagumpay. Ngayon, ang dapat kailangan matuto sa pagkukulang ni Horowi, hindi ba ang mysterious na Apostle of Justice kundi si Greed? Sa isip-isip ng lalaki na si Young Wo ang sinisisi niya, pero nasa level 21 pa rin siya kahit legendary class siya. Anong ginagawa niya all this time? Ang kawawang legendary class na punta sa isang user na zero productivity na tulad niya. Isa na bang hidden content ang masasayang dahil sa kanya? Ang lalaking ito ay isang toxic, nakamamatay na nakakalason sa Satisfy.